up guys? So ngayon pupunta tayo ng ng One Garage kasi ngayon yung opening niya. Tara, let's go. Let's go. Tangina, napakaingay talaga na itong motor na to. This is a Honda CB400 PB1 model. Pakaingay, shit. Sa tenga. Ngayon, anong oras na? Parang late na tayo eh. Kasi 1 yung start nung opening. Dito tayo magdaan para sa bypass tayo dadaan. Mapakita ko sa inyo kung saan yung daan nun kung galing kayo Maynila. Dito nga pala tayo sa sa looban to eh. Looban ng Sampaloc. May daan dito pa bypass. Kaya dito tayo dadaan. Kasi baka traffic na naman dun sa cross na daan eh. Liligaw tayo dito hindi tayo diretso. Dito tayo ngayon sa San Rafael bypass. So yun, ito, dire-diretso lang tayo. Tutumbukin natin dito yung One Garage. Social yun. Kung galing kayo ng ng Maynila, pasok kayo ng Balagtas. Balagtas, bypass, meron doon. Looban din yun. Tapos labas nyo ng Balagtas, may bypass na. Yan, dire-diretso lang to, papunta sa One Garage. Lapit na tayo eh. Ang lapit lang na ito eh. May OBR nga pala tayo guys. Kaya di makahataw masyado. May OBR tayo. Safe lang. Saktong overtake lang. Grabe ang nangyari. Wala ko, bubunggo tayo eh. Ay, nasiraan ata. Oo nga, kaya pala traffic. Hello. Kaya daming tao.
that the team has built. This is the bike that he used the TSR races, fully modified for circuit racing. Yun, so finally natupad na rin ito yung pinakauna talagang event na nai-imagine ko yung andyan kayo, tapos yung mga kaibigan ko, yung mga motor, andyan. Sobrang pangarap ko ito, bakit dito ko talaga, kaya tinitretso pa rin ako kasi isa sa mga pangarap ko magawa ito, kaya di pa ako tumitigil. Kasi gusto ko nga, kapag tagal niyo sumuporta sa akin sobrang tagal niyo sumuporta sa Mototech, wala pa ako, parang hindi ko kayo nakikita. So sana magtuloy-tuloy yung ganito. Tinulungan na naman din ako nila Sir Brian and Sek, na Motowood, na ni Sir Henson, MDRT, tsaka ng mga kaibigan ko. Tsaka kayo, nagtulong-tulong lang naman tayo kaya natubad itong ganito So kahit ano mangyari ngayon, ito yung unang beses natin ginawa ito. Sa mga nauna kanina, naghintay, pasensya na kayo. Pero mahaba pa yung araw, kaya let's do it! Let's go! Ito na lang. Boss, paano ba nag-umpisa ang isang Benedict Manikis before nagkaroon ng 1G, before nagkaroon ng One Garage North? Yung pong buhay ni Benedict Manikis noon po sa mga channels, sa mga TV shows. Ano po kayo before, boss? Sa wala pa kasi YouTube na may talaga ako video So simula nang nagkaroon ng camera, yung cellphone ko, yung mga VGA, mga Motorola na VGA tayo. So simula nang nagkaroon ng camera yung cellphone ko, mahilig ka talaga ako mag-video na kung ano-ano, like mga swimming, mga ano-ano. So mahilig kasi ako, mahilig ako magkwento Yes, sir. So pag nagkwento ako, tapos minsan kakaiba talaga yung istorya ang nagawa ko. Minsan din naniniwala yung iba. Pero pag may video, Yes, sir. tapos ang usapan Kaya naisip ko, sige magpumotor lang ako, gawa ako ng mga ibang bagay, tsaka may pagkaibigan ko kanigililo dyan. Tsaka ako lilibutin buong mundo, tapos binidyohan ko. At sakaling man sa future, mapanoorin pa din ako, tsaka sana makapagpasaya ng tao. Kasi kung kaya mo ilalabas mo sa loob ng extra, doon ka nakakaharot sa andapan. Kasi doon safe. Mag-overshoot ka, sumemplang ka, wala kang mababang ng iba, wala kang ma-accident ng iba. And you're all safe and you get the experience. May improve mo yung work. Tsaka yung klase. So early in the morning. Ano kayang ginawa nila kanina? Ayan, nakuha din ng Baller! who knows? 1G and completing metal box. Tropa sa Pilipinas. Thank each and every one of you for coming in. Let's all have a big party. How about a big round? Salamat. DJ Seth, This amazing moment as we unleash and reach the 50th anniversary milestone on the Black Journey and us how you are now. Hindi ko na ikikwento talaga kung paano yung simulan niya. Kasi matagal na talaga ako nagmumotor. Actually, nagda-drag race na ako talaga dati pa. 2010, 2012. Nagda-drag race ako pero wala ako alam sa makina. Ang alam ko lang puro sakay. Kasi hindi naman ako pinapayagan pag-motor dati. So ilang taon na ako, parang hanggang 25 years old yata. Hindi ako pinapayagan pag-motor ng matagal. Pagka ganun, hiram lang isa lang motor namin sa pamilya. Tapos, yun, hinihiram ko lang siya sa magulang ko, gano'n. Pero may limit ako, 30 minutes a day, parang gano'n lang. So yun, ganun yung, di siguro dumami yung motor ko kasi nga, habang syempre, hindi ako pinapayagan mag-motor. Naisip ko, pag laki ko, bibili ako maraming motor, tsaka pupunta ako lang buong lahat ng gusto ko puntahan. So yun, nagsimula yan, nagkaroon ako ng chance, nagiging totoo ako sa camera. Parang napapagod ako palagi na sa trabaho. Hindi ko alam, hindi ako magaling magtrabaho lagi ako hindi magaling Kumbaga gusto ko lagi may bagong ginagawa. So, trabaho ko ng videographer ako na wedding, ng mga film, mga ganyan. Tama. Sa mga hindi alam yung hindi nyo alam, kung makita nyo mga ibang selfies and pictures, si Dege may hawak na camera Hindi naman masama yung mag-picture ng iba o yung mag-work as ganun. Napakasaya nga nun Ganda yung mga camera na yan, maganda talaga yan. Kasi memories yan Yung picture natin ngayon, after 5 years, treasure na yan. Isipin nyo, pipicture mo lang yung moment. So naisipan ko, dapat parang gusto ko mag-video ng motor, parang gano'n. Kasi naisip ko, pagka may kliyente ako, kunyari, mag-shoot kami ng wedding, binibigay ko yung 100% ko tol Kumbaga, galing ako, sagad, isip kami ng alas 3 sa madaling araw, Pero bila na na-realize ko, paano kaya yung sipag ko na yun sa may ginagawa ko sa may iba? Gawin ko sa sarili ko.
Yun, pinasi kuya. Naisipan ko, kuya, gusto ko mag-video ng motor. I-video ko yung kamay ko bumibihit. Gusto ko sumisingit-singit ako. Tapos tinurong ni kuya sa akin yung camera na 360 camera. Eh, ang motor ko noon, Vino. Kasi ni-idol ako yung Wandering Wasp. Ewan ko kilala niya yun. Siya yung babae na naglibot halos ng buong mundo gamit na yung Vespa na motor. Eh, wala naman ako pambili ng Vespa. Meron ako bulok na Vino. Sobrang bulok niyan, kung alam nyo. Sobrang ilang beses kami sinasabugan ng makina. Wala akong mekaniko sa Maynila, nakikisuyo lang ako. Sumabog yung motor ko, tinutulak ako hanggang sa shop. Kaya rin siguro naging mototech ako dahil kumbaga parang may introduction siya eh. Wala akong kilalang mekaniko, wala akong sa pyesa. Pero kailangan ko siyang gawin. Kumbaga pinaprepare na pala ako ng destiny. Kailangan ko nung malaman yung piston. Kailangan ko nung malaman yung camshaft. Kailangan ko malaman to. Kailangan ko nung ipagtropahan. Kailangan mo intindihin yung perspective ng normal na tao motorista. Para maintindihan mo yung big Exactly. parating. Yun na yun. So ngayon, sinubukan ko, ginagawa ko to, hindi ko dapat yung buong Pilipinas. Ganun lang ang bago pangarap ko sa mototech dati. Wala kasi bundok yan eh. Tapos wala talaga ang bahay. Pagtingin ko sa level drive, wala ako mahihinga ng tulong. Kasi biglang malakas na agad yung apoy. Ilang kilometers away daw from Digos? Siguro mga 5 kilometers. Lapit na, no? Sakto. Walang signal. Sakto sa lugar. Push. Sumabog yung baterya. Sa lakas ng apoy, there's nothing you can do. Talaga. Mabilis ba kumalas yung apoy na? Sobrang bilis man. Tapos, full tank yan eh. Tapos nakagas tank ako na aluminum. So anytime alam kong nasabog yung gasolina, kaya pinaliyo ko lang yung kasama ko. Anong take nga ulit to? Parang April yata yan eh. April last 2022, 2020. Oo, last year. 2022. Yan, resolve talaga siya. Para siyang... And as of the moment, we still have the same chassis, tama? Same chassis. Yes. Tapos yung basta-basta motor yan. Sabi ni Kuya sa akin, yung motor ko daw wala na. Sabi ko, hindi po basta-basta motor yan. As you can see everybody, this is the unplugged version. Dito na produce. Actually, I remember the moment pinag-uusapan namin yung kinakamusta ko siya eh. Okay ka ba? Bro, okay ka ba? Kinuwento nga niya sa akin na ayaw niyang i-release itong video na to kasi iniisip ng ibang tao na content. Sinulog yung motor para maging content. Hindi yun ang personality, hindi. Yeah, actually, doon ako yung pinaka-na-hurt. Pagka pinaghihirapan ko talaga lahat ng content natin eh. Kaya ko naman gumawa ng mga video maayos, pero di ko gaganyanin yung mga motor ko. Right. Yun lang po yung nangyari sa kanya. Pero, ayan. So, Heartbreaking to see. Ghosted. Pero, after, tinampak ko siya kasi nawalan na ako ng gana, nasunog na nga siya, parang hindi na magagamit. Yung tambucho, same tambucho pa din yan, yung tambucho nasunog, yan pa din yung ginamit natin yan. Napaka-TV yung tambucho na yan. Pero makita nyo, pati yung mga mags na lusaw, yung carburetor na wala, lahat wala talaga siya. So yung pinuntahan ako na si Sir Henson ng MTRT, laging gumagayad sa akin sa pagbuo ng motor. Nakita niya yan, nakatambak na lang sa bahay yan eh. So sinuko na namin siya na parang wala nang pag-asa yung motor na yan. Tapos sabi na sa akin Sir Henson, pwede ba daw gamitin tong motor na to? Kaya daw niyang gawa ng paraan. So ini-reinforce na pinagtulungan ng team ng MTRT. So yan, reinforce na yan kasi sabi nga niya, gawin daw natin, nasunog daw eh. Para daw siyang phoenix. Sabi ni Sir Henson. Rising from the ashes daw. So naisip ko ba, ayos yung pare Phoenix. So yun nagsimula yung project. Kinontak ko, tinawag ko yung buong team ng Mototech. Sabi ko, pare, manata natin for the second time around. Tapos mas ayusin natin siya. Kasi binuo namin yan yung pinakaunang episode ng Beat Series eh. So ngayon,
ginaling niya na ako, nag-aaral na rin kami, nag-aaral kami mag-tune ng motor, nag-aaral kami sa mga makina, nag-aaral kami sa pakay ng motor. In-improve pa namin yung mga alam namin sa motor. So ito, manaman ko, mas perfect na yung build nito, hindi na tayo papayag na masunog. Hindi ko na rin papatagalin, natawagin ko na siguro yung team natin para makita na natin yung dating bagsakan niya. So, please welcome po yung Team Moto Deco na lagi nakasuporta. Amen. Let's get it on, man. G! Motorcycle part will be passed. Everybody sign your name. Please comment. Put your heart. Get to 20% off with your free flask. And here presenting, alright, time for follow up to the team, correct? This is the unveiling of all of the signatures. Sayang naman kung wala ka dyan. Again, for the very historical portion and highlight of this event, eto na po ang ambag ninyong lahat. Sa bansa ako huling kumarera. Let's see! Yelo. Taiwan. Taiwan? Tama! Yes! Salamat.
So what's up mga trupa, pauwi na rin kami. Anong oras na? Alas 8 na ng gabi. Let's go na. Let's go home. Nakakuha pala tayo ng ano yun, yung hat. Pauwi na tayo guys. Let's go. Nanalo tayo ng ano. Ang nangyari nga pala, nalaglag yung laman. Nasa kanila yung box, nasa akin yung laman. Let's go. Sana nag-enjoy kayo sa grand opening ni Trupa. Hanggang dito na lang. Bye-bye.